Tanggapin mo na to, ha? Sige na. Baka magalit po si Mommy sa akin pag nalaman niyang tumatanggap ako ng pera mula sa inyo. Alam mo, hindi mo naman kailangan sabihin sa kanya eh. Hindi naman niya kailangan malaman. Isa pa, may responsibilidad ako sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo. Kaya tanggapin mo na, ha? Don't worry about me, Dad. Totoo ba, sabi ni Malu, naghahanap ka ng trabaho? Gusto ko lang makatulong sa inyo ni Mommy. Alam ko naman po na nahihirapan rin po kayo ngayon. Pasensya ka na, anak, ha? Pati ikaw, nadadamay. Pati yung mga responsibilidad ko, parang ikaw ang gumagawa. Yung pera po, okay lang. Pero, yung pamilya natin... Dad, talaga po bang hindi na kayo magkakaayos ni Mommy? Anak, sa totoo lang ngayon, talagang malabo na. Tsaka ang focus ko, gaya mo, trabaho. Kailangan ko bumangon, anak. Kailangan natin makabangon para mabawi na kita kay Via. Anak. Sorry, ha. Sorry sa mga pinagdadaanan mo at sa mga nagawa ko, ha. Rosel, sorry ha, pero hindi pa rin ako kampante kay Tali. Madam, mainit na po talaga yung dugo niyo sa anak ko noon pa man. Talaga, kasi wala akong tiwala sa kanya. Biruin mo, matagal na pala sila nag-uusap ni Melania, tapos inilihim niya sa'yo. Aba, red flag yun ha? Madam, bata po kasi. Natakot lang si Tali kasi baka akala niya itatakwil ko siya. Pero madam, loyal po talaga sa akin yung anak ko. Kasi siya ko yung nagsabi sa akin yung tungkol sa panloloko ni Darius kay Melania. Ang sa akin lang, bantayan mong mabuti yang si Tali. Mamaya, gumawa na naman yan ng kasamaan. Huwag na pong isipin yan. Wala naman po kasing mabuting maidudulot yan. Tama ka naman dyan. Akala ko hindi mo na ako sisiputin eh. May choice pa ba ako? Siyempre wala. Pasalamat ka nga na hindi ko sinabi sa kanila yung totoong sikreto mo eh. O bakit nga ba? Kasi siyempre magagamit ko yun para sumunod ka o tingnan mo, hindi mo ako natanggihan. Alam mo, napakawalang hiya mo talaga, no? Sarili mong anak binablockmail mo. Anak na tinalikuran ako para ipagpalit sa iba? Yun ba yung pinagmamalaki mo, ha? Ikaw yung unang tinalikuran ako. Kung hindi mo ako pinabigay kay Rosel, hindi mangyayari to. So ano, magsusumbata na lang tayo buong maghapon? O so anong kailangan mo? Kailangan ko ng pera para makapagsimula ako ulit. Wala akong may bibigay sa'yo. Alam ko yun, kaya kikilos ka eh. Anong kikilos? Pag nanakawan mo si Rosel, tapos yun ang ibibigay mo sa akin. Eh paano pag hindi ako papayag? Well, alam mo na yung mangyayari, di ba? Sasabihin ko kay Rosel yung totoo na totoong anak niya si Belle. Tapos, alam mo na yun, pero tinago mo sa kanila kasi gusto mo siyang masolo. Tingnan natin kung mapatawad ka pa nila. Teka nga, bakit ba ikaw ang gumagawa niyan? Rosel, ha? Boss ka na dito. Paggawa mo na yan lang kay Adela yan. Ay, naku madam, okay lang po. Gusto ko po na ginagawa ko yung mga bagay na ganito kasi gusto ko pong malaman kung paano po magpatakbo ng negosyo. Kaya okay na po yan dito. Sal, ito na po ba yung bulaklak na sabi niyo sa sakay?
Ay, oo, Chuchi. Yun nga yung dadaling ko. Salamat ha. Sige po, ayusin ko na. Salamat. Regular mo pa rin ba siyang pinupuntahan hanggang ngayon? Eh, opo, madam. Kasi ayokong isipin ng anak ko na kinalimutan ko na siya. Bakit kasi hindi mo na lang ilipat yung labi niya dito sa Maynila? Ilipat mo siya sa mas magandang sementeryo na malapit sa inyong dalawa ni Tyrone. Para hindi ka na pumunta sa Santa Ines. Malayo din yun, ha? Madam, gusto ko po talaga, kaso mahal po eh. Naku, masyado pong magastos. Rosel naman, ngayon ka pa magtitipid? Gastusin mo yung perang binigay ko sa'yo. Binigay ko yun sa'yo para gamitin nyo sa mga pangangailangan nyo. Oh, Madam, maraming salamat ha. Ang bait-bait niyo po talaga sa amin. oy, wag ka na magdadrama-drama dyan. Tawagan mo na yung maglilipat ng labi ng anak mo at makipag-areglo ka na, ha? Salamat po. Sa tuwing naalala ko pa rin yung nangyari, nalulungkot pa rin ako. Tama na, Nay. At least, mapapalapit tayo sa kanya. Hayaan mo na, Rosel. Buti nga ngayon, mabibigyan mo na ng marangal na burol ang anak mo, hindi ba? Kuya, nakuha niyo na po ba yung labi ng anak ko? Mrs. Dison, unfortunately, wala po kaming nahanap. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Wala hong sign or anything na makapagsasabing may nakalibing po dito sa puntod na ito. Ibig niyo sabihin kahit buto, wala? Eh, hindi naman nawawala ang buto kahit na matagal ng nakalibing ang tao? Tama po. Dapat po may buto dito. Eh, wala hong buto. Ibig sabihin, wala hong nakalibing po dito. Pero sir, dito po talaga nakalibing yung anak ko. Yun ang sabi sa akin ni Gomar. Patawarin mo kami, Rosel. Kung ngayon lang namin nasabi yung totoo. Ayoko na nga sanang balikan yung nangyari. Pero nagtanong ka. Kinulit mo ako. Eh, ayaw naman namin makulong ni Malu. Kaya nagdesisyon kami na ipagtapat na sa iyo ang totoo. Para na rin sa katahimikan ng lahat. Pinatanayan pa yun sa akin ni Malu. Natotoo lahat yung sinabi sa akin ni Gomar. Nandito ako para humingi ng sorry sa'yo. Lalo na dun sa pagkamatay ng anak mo na hindi ko sinabi sa'yo. Nagawa ko lang yon dahil ayaw na kitang masaktan sa pagkamatay ng anak mo. Sir, sigurado po ako, dito po talaga nakalibing yung anak ko. Pasensya na po. Wala po talagang nakalibing dito. Hindi kaya niloko ka lang ni Gomar at ni Malu? Baka hindi naman talaga dito nakalibing ang anak mo.